Sound check, mic test. Hello, sound check. Hello, good morning po. Good morning. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magsitayo. At batiin po natin ang isa't isa. Sabihin natin, mahal kita sa Panginoon. Ayan. Oh. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Minsan pa. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Amen. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Tayo ay magmahalan sa isa't isa dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Ayan. Sige, tawagan po natin si Pastor Romy para simulan ang ating panambahan sa umagang ito. Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga magulang ko at kapatid. Gayun din ang mga nanonood ngayon, sumusubaybay sa ating pong live Sunday service na ito ng Balot Christian Church. Ano po? Kaya, sa umaga pong ito ay ating pong basahin ang nakasulat sa awit 67, talatang 1 hanggang talatang 7. Verse 1. O Diyos, pagpalaing kami kabagan, kami Panginoon ay iyong kawan. Upang sa daigdig, mabatid na lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa na lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang umatol sa madla. Ikaw ang patnubay na lahat ng bansa. Verse 5, purihin ka nawa na lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Verse 6, nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Verse 7, magpatuloy nawa ang iyong pagpapala upang igalang ka na lahat ng bansa. Tayo sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami nagpapasalamat, Panginoon, na tunay na Ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at kalusugan ng katawan upang sa araw na ito ay patuloy namin ito, Panginoon, maibigay sa iyo, Panginoon, ang aming lakas na ito sa pagpupuri, pananambahan, pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, dalangin namin ang iba pa namin mga kapatid na wala pa sa oras na ito, sila'y patungo rito, Panginoon. Gabayan at patnubayan mo po sila, Panginoon, na makarating na maayos sa pag-iingat na mapagpalang kamay sa bahay tahanan mong ito, Panginoon, upang sila ay aming makasama na magpupurit, magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, pasapasa mo po, Panginoon, ang bawat programa na aming gagawin sa umagang ito, Panginoon. Una ay ang magpapaawit, Panginoon, gayon din na magbibigay ng exhortation word, Panginoon, at ang mag-ayag na yung salita, maging ang mga tumutugtog na ito na kasama namin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon,
na patuloy na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ayaw mo, Panginoon, na patuloy naming madama ang iyong banal na presensya, Panginoon, sapagkat tapat ka sa iyong pangako na kung saan o dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin, nilulwalhati ka namin, Panginoon, at ibibigay namin ang the best namin para ikaw ay aming pasalamatan, purihin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang mataas sa papuri, kalwalhatian, karangalan, sa pangalan mo po aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tawagin po natin ang ating tagapanguna sa pagpapawid sa Pastor Orlan. Amen. Hello, sound check. Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Ang ating pong buhay ay galing sa Diyos. Ang ating pag-asa, kalakasan ay ang ating pong Panginoon. Amen po. Low sound.
Panginoon, ang buhay namin ito ay tunay na mapalad sapagkat ikaw ang aming Diyos. Kaya tulad ng isang usahan namin ito, Panginoon, ay patuloy na lalapit sa iyo, sasamba, magbibigay ng papuri at ganoon sa iyo, Panginoon.
iyo kami bigyan ng pag-asa, tunay kami ay iyong pinalaya. Sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoon Jesus, kami ay nagkaroon ng tunay na pag-asa. Pag-asa hindi lamang dito sa pagdupang ito, Diyos, kundi hanggang sa piling mo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga kasiguruhan ng aming kaligtasan sa kamay ng aming Panginoon Jesus. Ito ang aming papuri at pasasalamat sa iyong karamalan at kadakilaan sa pangalan ng Jesus. Okay. Tayo po ay diretso na sa ating pong exhortation. At ito po ay matatagpuan sa Kapitulo 21, talatang 15. Ayan. Sabi po diyan, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ayan. Kahapon po ay maghapon po kami. Nag-attend po kami ng leadership training conference. Ito po yung conference, leadership conference. At meron po siyang concerto after. Ayan. At kami ay nakarating siguro mga 10 past 10 na yata, mga past 10 na. Ayan. Kaya medyo, physically ay medyo pagod. Pero, ang salita po ng Diyos hindi pwedeng hadlangan. Kailangan po natin yan. Dahil tayo po ay nabubuhay sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. So, pinamagatan ko po ito na iniibig mo ba ako? Yan po yung pamagat niya. Ang puso ng tunay na pagdidisipulo. Yan po siya. Akmang-akma naman kahapon, naka-attend ako ng conference. Tinalakay nila doon yung about discipleship. So dito po ay tatalakayin po natin ano ba yung karanasan ni Apostol Pedro sa Panginoong Jesus, bilang isang mentor, na kanyang mentor na nagdidisipulo sa kanya. Hindi po lahat ng nadidisciple ay nagpapatuloy. Marami po ay humihinto at may mga dinidisipulo na hindi na nadidisipulo. Minsan kasi, ano nga ba problema? Pero dito may pagtutuunan po tayong isang bagay, yung diniinan ng Panginoon. Yung Pedro, iniibig mo ba ako? Ayan. So, it's about gaano natin kamahal ang Diyos. Gaano natin kamahal ang Diyos. Na kung nais nating maging disipulo ng Panginoon, ay makikinig tayo. Nakinig naman si Pedro eh. 'Di ba? Marami sa kanila, actually, hindi lang 12 ang disipulo ng Panginoon. Meron kasing nabanggit sa Bible, 72 iniwan ang Panginoon. Tinalikuran ng Panginoon. Sa anong dahilan? Nang ang Panginoon nag-declare, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Hindi nila matanggap yung doktrina ng Panginoon. Mas lalo pa yung mga pastor ngayon.
Kung ang Panginoon tinalikuran, hindi tinanggap, yung mga pastor pa kaya? No? Nakita po natin po dito, nais ng Panginoon makita kung gaano niya tayo kamahal. Kung tutusin, alam ng Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Alam niya yung limitation natin. Ito po ay nangyari after na ang Panginoon po ay nabuhay na mag-uli. Nagkita sila ulit ni Pedro. Ano po? Kung matatandaan nyo, bago hulihin ang Panginoon, nung hulihin ang Panginoon, ang experience ni Pedro, itinatwa niya ang Panginoon ng 3 beses. Na-disciple na yan, ha? Na-disciple na yan. Tayo, ilang beses natin itinatatwa ang Panginoon sa ating buhay. Sa bawat sitwasyon. Na? So, makita po natin dito, hindi lamang ito patungkol sa kung gaano tayo kasipag sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Ito po ay usapin ng ano ang relasyon natin sa Panginoon. Kamusta ang relasyon natin sa Panginoon? Ano po? So dito, meron sagot si Pedro lagi, no? Unang-una, Panginoon, alam mo kung gaano kita kamahal. Sinagot din siya ng Panginoon, alagaan mo ang aking mga tupa. Una, pakainin mo, no? Pangalawa, alagaan mo ang aking mga tupa. Tapos sumunod ulit, pakainin mo ang aking tupa. So, 3 beses yun, pero yung 2 halos magkahawig. Ano, ang pagpapastor po, ang pagme-mentor, hindi lamang siya spiritual na pagpapakain. Ang pagme-mentor po ay, ang pagdidisipulo, ito po ay hindi lamang spiritual, kundi physically. Kung alam mo yung mine-mentor mo, gutom, no? May material things na kailangan at meron kang ibibigay, kailangan mong ibigay. Ibig kong sabihin, handa kang mag-support, magsakripisyo, no? Para sa yung mine-mentor. Ito yung sa side ng nagme-mentor. Ngayon, yung sa side naman ng mini-mentor, ang nais lang naman ng Panginoon dito yung sumunod, no? Maging tapat. At makita mo rin yung pagtitiis ng nagme-mentor sa iyo. Yung pagsasakripisyo, no? Ito ay hindi posisyon na binigay ng Panginoon sa atin. Pag sinabing ministry, ang ibig sabihin po niyan, paglilingkod, serbisyo, magsiservisyo ka. Nilagyan lang ng title, o ikaw pastor ka, ikaw missionary ka, ikaw evangelist ka. No? Pero merong may mga kanya-kanyang dahilan, at gawain ang bawat isa. Marami kasi ay bumabagsak dahil pag tinitingnan nila ang kanilang tinanggap na ministeryo ay isang posisyon, tradisyon, ambisyon. Yan yung problema. Ano po? So dito makita po natin ang ginawa ng Panginoong Jesus kay Pedro. Kasi 'di ba, kung ikaw yung minentor tapos itinatwa ka, pupuntahan mo pa ba yung mine-mentor mo? No? Pinagkaila ka ng 3 beses.
Di ba hindi? Pero dito makita po natin, kasi before mangyari yung pagtatatwa ni Pedro, sinabihan na siya ng Panginoon eh. Kasi minsan tayo sa gawain, sa ministry, ay kaya ko yan. Gamay ko na yan. Yung pagmamalaki ba? Ano? Pero sabi ng Panginoon kay Pedro, itatatwa mo ako 3 beses. Sinabi rin sa kanya ng Panginoon, ito ang magiging kamatayan mo. So dito makita po natin na ang Panginoon hindi niya lang tinitingnan si Pedro sa present times, no, na kung ano yung siya ngayon. Tinitignan niya si Pedro yung hinaharap pa, no? Yung mangyayari pa lang. And after noon ay makita po natin dito sa pagkakataong ito, nais ng Panginoon na i-restore, no? Ibinabalik ng Panginoon yung relationship nilang dalawa ni Peter. Dahil pinili siya ng Panginoon, no? Ng Panginoon kay Pedro na matutunan niya kung ano ba ang pagdidisipulo o pag-aalaga, katulad ng pag-aalaga sa kanya ng Panginoon. So, ang pagdidisipulo ay hindi biro. Mahirap. Mas lalo na kung sa tingin mo parang hindi naman nakikinig yung tinuturuan mo, yung mini-mentor mo, parang okay lang. Mini-mentor mo, cellphone ng cellphone. Na? Mahirap. Mahirap. Noon kasi ako, naranasan ko dito sa Balut, may mga kuya-kuya noon na talagang andun yung kanilang pagme-mentor sa'yo na hindi lang spiritual yung binibigay nila. Talagang aalagaan ka nila. Na? Hanggang sa naging elder sila, no? Ngayon, mga nagagamit na rin sila ng Panginoon, no? Makita po natin dito na yung buhay po nila ay isang halimbawa kung saan ang Panginoon talagang nakita, no? Naging daan yon para yung kanilang mini-mentor ay lumago rin spiritually. No? Matutunan ano ba ang pagme-mentor at pagdidisipulo. Ano po? So, ang tunay na pagdidisipulo ay mayroong puso. So, dito makita po natin pag-ibig yung diniina ng Panginoon dito. Sabi niya, iniibig mo ba ako? Kasi ano ba ang ano ng pag-ibig, no? Ang pag-ibig, ang siyang pinagmumula ng pagsunod. Hindi ka susunod ng walang pag-ibig. May mga sumusunod naman yung nagdadabog. Walang pag-ibig yun. Na sumusunod, walang pag-ibig. Masakit sa kalooban niyang gawin. No? Mahirap yon. At bihira yung katapatan ng isang tao kung wala ring pag-ibig, no? Alam niyo yung mahal mo siya pero may mahal siyang iba. 'Di ba may mga ganon, 'di ba? Medyo humugot ba? So, 'yun ano, kaya dito makita po natin yung nais ng Panginoon ay matutunan natin yung tunay na pagmamahal sa Kanya. Na hindi lang dahil tayo ay pinili niya, binigyan ng ministeryo, pinagkatiwalaan ng ministeryo. Ang nais ng Panginoon ay tularan natin yung pagmamahal na ginawa niya. Kasi siya, minahal niya tayo hanggang dulo, no? Nagsakripisyo siya,
namatay sa krus, no? Para sa atin. Yun yung nais ng Panginoon na matutunan po natin. Na wag po nating parang maliitin lang ang paglilingkod sa Panginoon. So, ang pagdidisipulo at ang pagiging disipulo, dapat po ito ay may puso, no? May pagmamahal, tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Patuloy na turuan mo kami na magawa po namin ang nararapat ayon sa inyong kalooban at ang pag-ibig na iyong ibinigay sa amin, ito ang amin pong maibigay din sa iba. At ang iyong nais po, Panginoon, ang iyong utos, mahalin namin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Ikaw po ang aming Diyos na buhay, na siyang tumawag sa amin upang maglingkod, hindi lang kami para iyong iligtas, kundi ikaw ay aming paglingkuran para sa katagumpayan ng iyong plano sa bawat isa. Ito ang aming pong dalangin at hangad po namin ang iyong paggabay din at pagkilos sa buhay ng aming buong pamilya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Maraming salamat, Pastor Orlan. Ngayon po ay ating pakinggan ang scripture reading na inihanda at pangungunahan ni Brother Andrew. Good morning po. Good morning po. Magsitayo po muna tayong lahat para po sa ating scripture reading. Ang ating scripture reading po ay 2 Corinto chapter 11 verse 1 to 29. Verse 1, ipagpauminin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Verse 4, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang aking sinumang dumarating at may Jesus na ipinangangaral na iba sa ipinangangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuturo namin sa inyo. Verse 5, palagay ko na may hindi ako pauhuli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng bagay at pagkakataon. Verse 7, ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpapakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Verse 8, ibang iglesia ang tumustos sa aking mga pangangailangan. Parang ninakawan ko sila, makapaglingkod lamang sa inyo. Verse 9, at nang ako'y kapusin diyan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iiwasan na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. Verse 10, habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi mapapatigil ang pagmamalaki kong ito, saan man sa Akaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Verse 12, at patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon, upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Verse 13, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa
at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Verse 14, hindi ito na katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Verse 15, kaya't hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Verse 16, iniuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal. Ngunit kung ganon ang akala ninyo, tatanggapin ko na, upang ako man ay makapagyabang ng kaunti. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Verse 18, dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Verse 19, nagtsatsaga kayo sa mga hangal na iyan. Palibasa'y matatalino kayo. Verse 20, pinapagtiisan ninyong kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin o sampalin. Verse 21, nakakahiya man ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan. Kung may nangangahas na magyabang, ako'y mangangahas din na magyabang. Ako'y nagsasalita tulad ng isang hangal. Verse 22, sila ba'y Hebreo? Ako rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Verse 23, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Verse 25, 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses akong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Verse 26, sa limit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko na ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Verse 28, bukod sa lahat ng ito, araw-araw akong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Verse 29, kapag may nangihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Pagpalain po ang pagbasa sa ating scripture reading. Pwede na po maupo ang lahat. Praise God. Maraming salamat, Brother Andrew. Po. Bago ko po ibigay ang aking pong mensahe, ay nais ko po na pakinggan po natin yung awit na ito. Ito ay maging isang challenge din po sa bawat isa sa atin. Kapag may mga taong hindi nakauunawa at ang bawat hakbang mo'y kanilang hinuhusgahan, huwag mong hayaang mawalan ka ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay laging kasama. Ang bawat luha at bawat laban may layunin sa kanyang mga kamay. Huwag kang manghina, huwag kang susuko. Kasama mo si Jesus sa paglalakbay mo. Kapag may mga pagsubok
tahakin at ang puso mo'y tila gustong sumuko rin. Ngunit alalahanin ang kaniyang pangako, hindi kanya iiwan sa anumang panahon. Sa gitna ng unos ng buhay, ang kanyang pag-ibig ay mananatili. Huwag kang manghina, huwag kang susuko. Kasama mo si Jesus sa paglalakbay mo. Kapag may mga pagsubok at pag-uusig man, mas lalo kang palalakasin ng may kapal. Huwag kang matakot sa sinasabi nila. Ang mahalaga ay tapat ka sa Kanya. Sa bawat hakbang ng iyong paglilingkod, ang biyaya niya'y isa sa iyo. Kung ang mundo man ay tumalikod sa'yo, ang Diyos ay hindi magbabago. Ang tawag niya sa iyong buhay ay mananatili magpakailanman. Huwag kang manghina, magpatuloy ka. May gantimpalang naghihintay sa Kanya. Sa bawat luha at sakripisyong dala, ang katapatan mo'y hindi masasayang. Jesus ang lakas mo, Jesus ang pag-asa. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Praise God. Tunay na napakaganda ng awitin nito. Kasi ang aking pong paksa ay patungkol po sa bakit ka nanghihina. No? Bilang isang mananampalataya, no? Maaari yung iba na hindi mananampalataya ay nakakaranas din sila ng panghihina. Maaaring physical, no po, at maaari ding sa spiritual kung meron din silang relasyon, lalo na sa ating mga Kristiyano, no po. Ano po ang mga rason bakit nanghihina ang isang Kristiyano sa espiritual? Una, mababasa po natin, ang sabi rito sa verse 29, kapag may nanghihina, nanghihina rin ako, sabi ni Apostol Pablo, at kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Po. Kaya, ang rason kung bakit nanghihina ang isang Kristiyano spiritual, una, because he is lack of Bible reading. Alam niyo po, bisa sa buhay spiritual ng isang Kristiyano kapag ang isang Kristiyano ay nagbabasa o nagde-devotion. No po? Kasi bakit? Ang devotion o ang salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng gabay, ito ang nagbibigay sa atin ng strength, lakas kapag tayo ay dumadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok o problema sa ating pong buhay espiritual. Po. Kaya nga po, napakasarap kahapon nung kami umatin ng conference at yung ibinibigay ng bawat tagapagsalita ng mga lingkod ng Diyos ay nakapagbibigay
ng encouragement lalo sa aming mga pastor at sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po, no, na mayroon talaga sa isang iglesia na mayroon tinatawag na discipleship program. Kasi bakit? Kasi sa discipleship program na ito, ang bawat miyembro na kapag sila ay pumasok, nag-aral sa discipleship class na ito, doon ay tinuturuan sila una kung paano mag-devotion. Ano po? Yun ang kahalagahan ng po noon. At yun ay magagamit mo yung devotion na yun na itinuro sa iyo kapag ikaw ay naroon na sa inyong tahanan at paggising mo, magdi-devotion ka na. Magbubulay-bulay ka na ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Ito ang nagbibigay ng strength sa ating spiritual na kalalagayan. Kaya po, napakahalaga po yun. Ang sabi po ng Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Amen? Ito yung nakapagbibigay sa atin ng strength. Ito yung nakapagbibigay sa atin ng malalim na kaugnayan at pagkilala sa ating Panginoon. Ano po? Kapatid, tulad na sa ating pisikal na buhay, kapag hindi tayo kumain, ano po, yung ating katawan, kapag hindi daw tayo kumain, ano mangyayari sa ating katawan? Di po ba manghihina tayo? Manlulupaypay, kuminsan nahihilo pa tayo. Ano po? Pero kapag ang isang Kristiyano naman, ay hindi kumakain ng salita ng Diyos para sa kanyang espiritual, ano po ang mangyayari? Papasok ang iba't ibang uri na mga problema. Di po ba? Amen? Yun. Kaya napakahalaga talaga na kailangan ay magkaroon tayo ng tinatawag na Bible reading sa sarili natin o yung devotion. No po? Napakasimple lang po yun. Halimbawa, ngayong umaga, ang gusto mong i-devotion ay Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Doon. Ano ba ang itinuturo mo sa akin dito, Panginoon? Ano ba ang dapat kong pang gawin para masunod ko ito? Yun. Di po ba? Amen? Yun. Ano pa? Pangalawa, lack of prayer. Kulang sa pananalangin. Yan. Kasi kung minsan tayo, pagkagabi na, dahil sa pagod, hindi na tayo nakakapag-pray, tulog na. Diba? Ganun din, paggising mo sa umaga, dahil nagmamadali ka, baka malate ka sa trabaho, o kaya malate ka doon sa pupuntahan mo, o sa klase mo, hindi ka na rin nakakapag-pray. Dire-diretso na. Pero tandaan po natin, napakahalaga sa buhay ng isang taong Kristiyano sa spiritual para siya ay lumakas yung panalangin. Di po ba? Amen? Yun. Ang sabi sa awit o sa Santiago 5:13, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Yun. Kaya napakahalaga po. Ano po? Ang panalangin. Sa Mateo 26 talatang 41, ay ito naman po yung ating mababasa. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Yun. Ipinapahayag po ating Panginoon. No? Magbantay kayo at manalangin. Prayer ang kailangan po natin.
para tayo ay lumakas at maging matatag sa ating espiritual na pamumuhay. Po ba? Yun. Alam niyo, na-bless po ako noon nung yung testimony kahapon nung yung nagpakilala na siya daw po ay dati, ano siya, yung taong grasa. Pero praise God, purihin ang Panginoon, na-bless kami doon sa kanyang testimony. No? Nakarating siya ng Amerika at nagamit siya ng Panginoon doon. Kaya hindi niya tinignan yung kanyang kalagayan, ang tinignan niya, ang Diyos, na alam niya, ang Diyos kapag siya'y lumapit, merong magagawa ang Diyos sa buhay niya. Ganon din po tayo. Kapag tayo'y lumapit sa pamamagitan ng panalangin, pakikipag-usap sa ating Panginoon, ang Diyos laging nakikinig sa atin. Ang Diyos anda na ikaw ay pakinggan at tugunin ang iyong mga kahilingan. Amen? Kung tayo nananalig at nagtitiwala sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa unang Tesalonica 5, talatang 17, ang sabi po roon, palagi kayong manalangin. Palagi kayong manalangin. Ano sabi? Palagi kayong manalangin. Sino po rito may mga kaibigan? Maging dito sa ating bansa o maging nasa ibang bansa na inyong kachat o kaibigan o friends na kumisan nakakaranas kayo na, ate, kuya, pwede ba ipag-pray mo ako ganito? Ganito ako ngayon. Kailangan ko ang prayer mo. Kuya, ipag-pray mo ako kasi matindi yung sakit na nararamdaman ko. Di ba, meron po bang ganon? Di ba? Ako ganon din, nakakatanggap po ako sa aking mga kaibigan sa Facebook. No? Yung mga nanonood at nakikinig sa ating gawain para sa Panginoon. Ay, Pastor, pwede mo pa ako ipag-pray. Ganito po, ganito, ganoon. Kaya yun ang ginagawa ko, pinagpe-pray ko. And after that, sinesharean ko rin ng salita ng Diyos para lumakas yung kanyang espiritual na buhay. Di po ba? Ganoon. Ibig sabihin, nagagamit tayo. No? Mag-pray ka araw-araw para hindi ka manghina spiritually. Lagi mong ipag-pray na, Lord, palakasin mo ako. At siguradong palalakasin ka ng Diyos kasi tumatawag ka sa Kanya. Amen? Yun. Ikatlo, lack of fasting. Alam nyo, nung pinaprepare ko to, ang tanong ko kay Lord Lord, kailan po kaya uli ako, Panginoon, makakapunta sa prayer garden para mag-fasting, prayer and fasting. Alam niyo po ba yung prayer garden? Sino po nakakaalam nun? Lugar na yun? Polo. Napakataas. Doon nagpupunta ng mga Kristiyano na talagang gustong makipagniig ng sarilinan sa ating Panginoon, yung mga nais nila na madama lalo ang presensya ng Panginoon. Naka-experience po ako ng minsan yan. Noong ako'y umakyat sa bundok na yon para manalangin. Alam niyo po, yan ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng fasting. No? Sino po rito nakaranas na mag-fasting ng one day? Ate Shirley. Ano ang pakiramdam nyo kapag kayo nagpa-fasting ng isang araw? Gumagaan ang iyong pakiramdam. Lalo kang sumisigla. Di po ba? Amen? At hindi lamang yun sa pagpapasting mo dahil meron kang dinadala sa paanan ng Panginoon at doon kinabukasan, nakikita mo yung katugunan ng Diyos. Di po ba? Hello? Yun. Ang sabi po ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, talatang 3, ay ito po yung ating mababasa. Nabahala si Jehoshaphat
at humingi siya ng patnubay kay Yahweh, iniutos siya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan sa Juda. Sa verse 27, sa verse 27 po, ang sabi rito, sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwan-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Ang panghihina minsan ay dahil sa atake ng mga demonyo. Yes, di po ba? Totoo ang spiritual attack. Our enemy is not flesh and blood, at ang fasting ay malaking tulong para mapuksa ang demonic power and influences na umaatake sa buhay natin. Tulad ng ginawa ni Jehoshaphat, noong inaatake sila ng mga kalaban, nag-fasting sila at tinulungan sila ng Diyos para matalo ang mga kalaban. Ganoon din po sa atin. Dahil ang kalaban natin, mga demonyo, we need to fast dahil walang kalaban ang hindi kayang pabagsakin ng Diyos para protektahan ang mga anak niya. Sa Mateo 17, talatang 21, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kung gusto mong mapalayas ang mga demonyo na nagpapahina sa iyo, mag-fasting ka. Kung tiyan mo pa lang, hindi mo na mapagtagumpayan. Demonyo pa kaya? Yun ang mahirap no? Sabihin ng iba. Hindi ako sanay mag-fasting kasi magugutom ako. Manghihina ako. Yun talaga ang gawain ng kaaway. Talagang ganun ang gagawin sa iyo. Pero kapag ito ay ginawa mo para sa Panginoon, magtatagumpay ka. Kasi bakit? Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Praise God. Kapag ginawa mo ang tatlong ito, siguradong aapoy ka palagi. Lalakas ka sa kabila ng iyong kahinaan. Integrity din ang nauubog kapag gumagawa ito. Kasi tanging Diyos lang ang nakakakita at nakakaalam kapag ginagawa mo ito. Ngayon, magbibigay po ako ng dalawa na maaring makatulong po sa ating bilang isang mananampalataya upang tayo ay maging malakas sa espiritual. Ano po yung dapat gawin ng mga Kristiyano? Ito ay napakahalaga na tulad ng ginagawa natin pag Sunday, andi rito ang presensya natin, kasama natin ang ating Panginoon. Yung tinatawag na gathering. Yung pagtitipon-tipon. Yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya napakahalaga yung gathering na yan. No? Kapag mayroong mga pagtitipon, katulad sa last Sunday, meron po tayong dalawang klase ng pagtitipon. No po, after ng service. Yung una ay pagtitipon naman ng mga kababaihan. At yung pangalawa ay pagtitipon ng mga kalalakihan. Ito ay napakaganda para sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi bakit? Dito, lahat ng mga kababaihan, sila ay nagtutulong-tulong para magpalakasan sa isa't isa. Nagtutulungan sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Ganon din po sa mga kalalakihan. Kung ano yung gagawin din ng mga kababaihan, ganon din po mga kalalakihan. Kasi bakit? Ito ang isang paraan upang tayo ay lalong mapalapit at lalong maging matatag sa relasyon sa ating Panginoon. Ano pa? Bukod doon sa attend gathering. Ano pa ang maaaring makapagpalakas sa isang mananampalataya sa espiritual? Alam niyo po, mga magulo kapatid, yung mga naririnig natin
na mga mensahe ng ating Panginoon na ibinibigay ng mga lingkod ng Diyos o yung mga binibigay ng ating mga manggagawa ng ating Panginoon, sana po, hindi lamang po natin ito napakinggan at lumabas doon sa kabilang tenga. Kundi dapat po, ito ay isa puso natin, isa buhay natin, upang na sa gayon, ito po ay magagamit natin para tayo ay magamit din ng Diyos na yung ating pong mga narinig, yung ating pong mga napag-aralan ay ating pong mahibahagi rin sa ating pong kapwa. Di po ba? Amen? Yun, napakaalaga. Kasi gusto ko mang sabihin sa inyo yung sinabi ng mga tagapagsalita ng karamihan. Pag kami nagtanong sa iyo, ano ka ba? Born again Christian? Ano ka ba? Ano religion mo? Ganon. Ang sabi ng pastor, ay hindi ko sinasagot yung ganon. Ang sinasagot ko, yung meron akong matibay na relasyon, ugnayan sa ating Panginoon. Yun na napakahalaga. The best. Di po ba? Amen? Praise God. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kapo bago kami umuwi kagabi, yung aking friend sa Facebook, siya ay taga Makati, kasama niyang dumalo yung kanyang sawa. Meron medyo hirap din lumakad. Sabi niya, Pastor, ito yung pinagpe-pray natin na dati nakaiga, ngayon ay kasama kong dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya niyakap ako nung kanyang asawa. Ang sabi niya, Pastor, taga-balot ka pala. Taga-balot din ako dati. Doon kami nakatira sa Gamban. Ganito. Ganun po ba? Praise God, purihin ang Panginoon. Kaya sabi niya, salamat sa panalangin, Pastor. Sana huwag kang magsasawa na ipanalangin ako araw-araw. Kako, tungkulin ko yan, kapatid. Lahat ng mga nagnanais na humingi ng panalangin, kami mga lingkod ng Diyos, lagi namin itong isinasama araw-araw sa aming pananalangin. Sa aming mga devotion, lagi namin itong itinataas sa Panginoon. Lord, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, gagaling ang tao nito. Kaya nangyayari po yun. Kasi bakit? Nagagamit tayo ng Diyos. Kaya sana po mga magulang ko kapatid, huwag tayong matakot na magbahagi, mag-share ng ating mga patutuo ng ating buhay, kung paano tayo pinagpapala, kung paano tayo pinagaling, kung paano tayo binibigyan ng katugunan ng Diyos yung ating mga kailangan. Po, i-share natin yan. Tandaan po natin, kapag ginawa natin ito, ang unang-unang nagagalak ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Kaya hindi natin dapat ikahiya. Kasi pag kinakahiya mo yung ginagawa sa iyo ng Panginoon, lalo kang ikakahiya ng Diyos. Napakabigat po nun. Tandaan po natin. Si Jesus, nung ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus, hindi niya ikinahiya yun. Bagkus ipinakita niya yung kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yung kanyang pagmamahal. Hindi siya nahiya. Ginawa niya lahat ito ng merong tunay na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ikaw ba? Kaya mo rin ba na ibahagi yung kabutiang ginagawa ng Diyos sa buhay natin doon sa mga tao, lalo na yung mga tao na ito ay nasa matinding problema na dinaranas sa kanilang buhay? Po ba? Yun. Yun lang ang kailangan natin, mga magulaw kapatid. Sana po, huwag tayong mahiya sa spiritual nating pamumuhay nito. Gamitin natin yung ibinigay sa atin ng Diyos na kanyang salita na nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng tunay na katagumpayan sa ating buhay para yung mga tao na dati na hindi naniniwala ay makikita nila sa buhay niyo kung paano kayo nagtagumpay. Yan ay dahil sa ating Diyos. Amen? Praise God. Kaya purihin ang Panginoon.
kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa din sa iyo ng Diyos. Kapag nagpapalakas ka, lumalakas ka rin dahil sa ginagawa ng Diyos. Kaya nga kapatid, ito lang maiiwan ko po sa inyo. Kailangan tayo bilang isang mananampalataya na patuloy na ginagabayan, pinapatnubayan ng Diyos, tayo ay mag-apoy. Ano po? Amen? Keep the fire burning. Para na sa gayon yung mga tao na nadudoon pa sa kadiliman, sila ay ating mailapit sa Panginoon. Kaya sana po, I pray lagi na umpisa na natin yung men's and women's fellowship at sana rin po sa inyong mga tahanan, mga magulo kapatid, kung meron kayong nais na ipakita sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, na yung inyong naranasan na pagmamahal ng ating Panginoong Hesus ay gawin po natin. I-welcome po natin sila sa inyong tahanan. Magbukas po tayo ng isang gawain para sila rin ay makatanggap din ng biyayang espiritual sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di po ba? Kaya open po tayo sa mga tahanan na nais magpabukas ng Bible study o Bible study sa kanilang tahanan. Magsabi lang po kayo sa akin. Kasi it's a time, panahon na po. Alam natin, ang panahon natin ngayon, nakikita natin, ang mga tao, ang mga ugali, iba-iba na. Kasi, hindi lamang yan maging sa mga nanunungkulan sa ating bansa. Kanya-kanya ng takas, kanya-kanya ng kapag nakagawa ng pagkakamali. Pahintulutan ba natin yung ganito rin ang mangyari habang buhay? Kaya, anong ginagawa natin bilang isang mananampalatayang Kristiyano? Mananampalatayang Kristiyano na pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Dapat ibahagi po natin yung buhay na tinanggap natin sa ating Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Magamit po tayo bilang isang instrumento. Huwag tayong mahiya. Maging matapang tayong umarap. Ipadama yung katotohanan, yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Po. Kaya challenge ko po kayo, mga magulo ko kapatid. Dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat manghina sa espiritual. Bagkus dapat tayo ay maging malakas sa espiritual upang na sa gayon makita ng bawat isa o ng ating mga kababayan na iba pala klase ang buhay ng isang Kristiyano nito na sumusunod at namumuhay sa presensya ng Panginoon. Amen? Yun. Kaya challenge ko po sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan. Alam nyo, nakaka-bless yung mga kabataan kahapon. Aba nagpupuri, aba nag-worship, talagang ando doon yung kanilang kagalakan sa kanilang puso. Pati ikaw mapapalundag, pati ikaw mapapasayaw sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa mga kabataan nito, Panginoon. Nanawa ay magpatuloy sila, Panginoon, ang makapag-ikayat pa sila na katulad nilang kabataan na madala nila sa iyong paanan, Panginoon, na katulad nila, Panginoon. I praise God. Yan, nakita ng ating mga kapatid. No? Ando doon sila sa harap ng stage. Doon nagkakantahan na. Nung umaawit na, yung isa sa mga papuri singer, talagang indak, talon, lundag. Sabi ko, praise God. Sabi ko, parang nakita ko yung sarili ko noon. Noong ako'y bagong mananampalataya pa lang noon. Nung bago pa lang ako sa Love of Christ noon. Ando doon kami sa harap. Talagang sumasayo kami. Umiikot pa. Napakasarap magpuri sa Panginoon kapag ibinigay mo talaga yung best mo para sa Kanya.
At ang Diyos naman, gagawa at kikilos din sa buhay mo. Amen? Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Dito po magtatapos. Kaya po, in-encourage ko po kayo, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong manghina kapag po tayo ay dumadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok dahil sa ating buhay espiritual. Kaya magpakatatag po tayo. Hayaan po natin na maging sandata natin ang salita ng Diyos, ang panalangin, upang na sa gayon, lalo tayong maging matatag sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Salamat po. God bless you all po. Maraming salamat, Pastor Romy. Ngayon po ay darako tayo sa ating pagkakaloob. Ngunit bago ho yun, ay hayaan niyo po muna akong basahin ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 at patuloy. At ganito nga po ang nasusulat. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sige po, sa mga nais pong magkaloob. Ngayon po ay araw na dinedicate para sa ating mga katatayan. Kaya binabati ko po ang ating mga katatayan ng Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ngayon po ay nais ko po kayong imbitahan dito sa ating harapan upang kayo po ay ipanalangin ni Pastor Edwin Gregorio. Sige po, iniimbitahan ko po ang lahat ng katatayan na pumunta po sa ating harapan. Dito po tayo sa ating harapan. Apo. Ipapanalangin po tayo ni Pastor Edwin. Happy Father's Day po sa inyong lahat, para sa ating mga katatayan. Dito po tayo lahat, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo dito sa ating harapan po. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo at atin pong ipanalangin ang ating mga magigiting na mga tatay.
tayo po ay yumukot pumikit, tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa mga tatay. Salamat sa kanilang buhay na patuloy nyo na pinagkakaloob. Naway pagpalain nyo po sila at patuloy na papaging matatag at matibay sa kanilang pananampalataya. Mga tatay na haligi ng tahanan, na mga iniibig ng mga kanilang asawa at mga sinusunod at iginagalang ng kanilang mga anak. Salamat sa mga tatay. Nakikita namin ang iyong mga katangian sa buhay ng aming mga tatay. Salamat sa buhay nila. Naway patuloy nyo sila, Panginoon, nagagabayan. Patuloy nyo po sila, Panginoon, napapatnubayan upang kanilang mapanguluhan, mapumunuan, mapangasiwaan ang kanilang mga tahanan at maghari ang kapayapaan at ang pag-ibig sa loob ng tahanan. Salamat po, Panginoon, sa aming mga tatay, sa kanilang pagsisikap, pagtitiyaga, pagiging masipag upang magkaroon ng pagkain sa loob ng tahanan, panggastos sa mga pangailangan, pagkain sa mga anak at sa bawat miyembro ng tahanan. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga tatay, pagpalain niyo po sila at salamat po, Panginoon, sa aming mga tatay. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na at habang tayo po ay makakarinig. Hindi, yung mga tatay dito pa po muna. Dito po muna, Brother Erwin. Ang pinaupo lang po natin yung mga nasa okay, bago tayo ay mayroon mo ibibigay na special number si Pastor Rod. Ayan. Hindi lang po ako ang aawit, kasama po ang mga tatay aawit. Ayan po. Sinil, bigyan mo ng kakanta rin. Sa buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglap. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po sa Panginoon na siyang nagbigay ng mga tatay. Wala pa practice yan, ha? Walang practice po yan, biglaan. Ay, ano ba to? Cheque ba to? Thank you. Happy Father's Day. Okay, salamat. Happy Father's Day po sa lahat. Sige po, sa ating po pagpatuloy, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating pastoral prayer. Salamat sa ating mga tatay, gayon din sa inyong ibinigay na munting handog para sa ating mga tatay. Tayo pong lahat ay yumukot pumikit, tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po muli sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat sa amin. Salamat sa mga nalikom na salapi mula sa ikapu at kaloob ng iyong mga anak. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at naway ang papuri at pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang maipatungkol sapagkat kayo ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng mga papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba. Ama, sa mga sandaling ito, aming dalangin ang aming pong bansa. Napatuloy niyo, Panginoon, na tulungan na maiahon sa kahirapan ng aming bayan. Marami po kaming mga kababayan na dumaranas po ng matinding gutom. Marami pong mga kababayan namin ang nahihirapan dahil sa hirap ng buhay. Kaya nawa po, Panginoon, ang tumulong sa aming bayan na maahon sa kahirapan. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga namumuno sa aming pamahalaan. Mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang namumuno sa aming barangay, na magkaisa, na mauna na ang aming bayan ang dapat na unahin, hindi ang sarili. Kundi bagkus, Panginoon, kayo nawa ang siyang tutulong at magtuturo sa aming mga namumuno sa aming bayan, na ang uunahin ay ang kapakanan ng aming bayan. Ama, sa mga sandaliring ito, amin pong inilapit sa inyo ang pamunuan ng iglesyang ito. Na patuloy nyo, Panginoon, na pagkaisahin, patuloy nyo po, Panginoon, na bigyan ng isang pag-ibig na nagmumula sa inyo upang mapangasiwaan at mapamunuan ang iglesyang ito ng mayroong pong katapatan, mayroong kagalakan, at mayroong pag-ibig na ikaw, O Diyos, ang siyang pinakauna sa aming mga puso na aming mapaglingkuran. Ama, dalahin ko rin po sa inyo ang aming mga kapatid na pagpalain sa kanila pong pang-araw-araw na buhay, sa mga naghahanap buhay, sa mga nagtatrabaho, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga
trabaho sa araw-araw. Patuloy niyo sila, Panginoon, na ingatan at pagpapalain. Ama, dalahin ko rin po sa inyo ang aming mga kapatid na dumaranas po ng karamdaman, sa mga nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo sila, Panginoon, na palalakasin, bibigyan ng magandang kalusugan, at naway patuloy kayo, Panginoon, na mangunguna sa kanilang mga buhay. Amin po patuloy na ilalapit sa inyo, Panginoon, sila Brother Neil, Sister Nida, maging si Blessing, na ngayon po ay nasa ICU. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na bigyan ng kagaanan sa kanilang kalagayan ngayon, na mayroong panghihina sa kanilang katawan. Ibalik niyo po, Panginoon, ang sigla ng kanilang pangangatawan upang patuloy ka na ikaw ay kanilang paglingkuran sa kanilang mga buhay. Ama, amin din pong inilapit sa inyo ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Gaya halimbawa ng aming kapatid na si Ana Ruth Makaspak, kay Sister Lara Chloe Carino, at kay John Paul Bautista, na mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila sa mga taon na inyong idinaragdag sa kanilang buhay. Naway maunawaan nila ang kahalagahan ng buhay, na ito'y pinagkakalob ninyo sa kanila upang gamitin sa paglilingkod sa inyo. I-bless niyo po, Panginoon, at pagpalain ang mga taon na inyong ibinibigay sa kanila. Sa mga sandali ring ito, Ama, aming inilapit sa inyo ang aming mga kahilingan. Meron kaming mga pasan-pasan sa araw-araw na buhay, mga problema na hindi nagpapatulog sa amin, mga isipin, mga panalangin at mga kahilingan. Sa namin lahat ito, Panginoon, ipinagkakatiwala, sapagkat nalalaman nyo ang aming puso, hindi pa man namin ito binibigkas ng aming bibig. Alam nyo na, Panginoon, kung ano ang aming kalagayan. Nalalaman nyo kung ano ang ikabubuti para sa amin. Kaya't kami, Panginoon, ay patuloy na nanalangin, nagtitiwala sa iyo, na ikaw ang Diyos na may alam ng lahat ng mga bagay. Kaya't sa inyo, Panginoon, ang aming pagtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa inyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na pong lahat. Amen. Ngayon po ay darako tayo sa ating greetings and announcements para po sa ating birthday celebrants. Ngayong linggo ay bukas po, Lunes, June 22 ay magdiriwang ng kanyang kaarawan, Sister Ana Ruth Makaspak. Advance happy birthday. At sa June 24 naman po, Wednesday, ay magdiriwang din ng kanyang kaarawan si John Paul Bautista. Ito pong si John Paul Bautista ay yung pamangkin ni Pastor Romy Makaspak, pinsan po ni Sister Ana Ruth Makaspak. So baka may confusion po kasi may John Paul Bautista rin po sa side namin. Po. Sa June 25 naman po, Thursday, ay magdiriwang ng kanyang 19th birthday, Sister Lara Chloe Carino. Advance happy birthday, Tiklo. Wala po tayong nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Gayunpaman, kung may hindi po nabati sa kanilang kaarawan at anibersaryo, maligayang bati po ang atid ng Balot Christian Church. Para po sa ating mga gawain, ang ating pong prayer meeting ay ginaganap tuwing Sabado po at 7:30 p.m. Dito po ginaganap sa ating simbahan. Ito po ay mapapanood via Facebook Live sa ating Facebook page. Kayo rin po ay welcome na dumalo. Ito po ay ginaganap 7:30 p.m. Saturday sa ating pong simbahan. Bible study naman po every second and third Sunday at 2 p.m. Dito rin po sa ating simbahan at mapapanood din via Facebook Live. Gaya nga po ng nabanggit kanina, meron pong fellowship ang mga kalalakihan at kababaihan. Ito na pong darating na linggo. Next week na po, sa Sunday po, ay magkakaroon ng Men's Fellowship and Women's Fellowship.
after the service po. So wag na wag po muna tayong aalis after the service at meron po tayong gawain para sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Board of Council and Workers meeting every second and third Sunday. So later po, lahat po ng involved, meron po tayong pagpupulong na gaganapin mamaya. So after the service, stay put po muna tayo. Para naman po sa ating proyekto na pinamagatang sa Liwanag May Ginhawa, patuloy ang ating paglikom ng mga cash donations at iba pa pong mga materyales na may kinalaman sa ating proyekto. Kayo po ay welcome na mag-pledge, mag-donate sa ating mga sisters. Sa ating po, lumapit lamang po tayo at makipag-ugnayan kila Sister Shirley and Sister Jocelyn Balbarona. Sa kasalukuyan po, ang nalilikom po ng ating simbahan ay nasa 24,000 na po. So we are at 25% ng ating target cost na 100,000 po. So konting-konti na lang po. 75,000 at makauumpisahan na natin. Paunti-unti, kung hindi man po namin mapunan yung 100,000, paunti-unti ay makikita nyo na po na nag-uumpisa na ng dahan-dahan ang ating mga proyekto para po sa ikagaganda at ikagiginhawa ng ating simbahan. Para po sa susunod na linggo, ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Edwin Gregorio. Ang exhortation naman po ay Sister Tonyet Apolonio at ang tagapanguna ng pagpapaawit ay si Sister Mary Ann Lumokso, si Tita Neng. Meron pa po bang mga additional announcements? Tinatawagan ko po Sister Shirley Balbarona for additional announcements. Kasunod po nito ay ang closing song sa panguna ng worship team to be followed by the closing prayer and benediction na Pastor Edwin Gregorio. Good morning po. Happy Father's Day sa ating mga fathers. Maging yun na sa formers po natin o nasa live stream po ng mga fathers. Happy Father's Day po. Tunay nga po na kahapon ay praise God na nakadalo po kami doon sa Inside Out Conference po at nagkaroon po na 18 delegates po kami po yun. Ano po, mga leaders tsaka workers po. Tunay po na nais kong pasalamatan yung mga tao na naging bahagi para kami makadalo po sa Inside Out Conference na to na bawat isa ay tunay nga po na pinagpala ng Panginoon. Ano po, ay una-una po nais kong pasalamatan si Hil Tampok, Guillermo Hil Tampok, ano po, na ating formers at maging yung kaibigan na si Bernard Deha po at si Pastor Richard ng Morales ng NFS at ganoon din po yung brother ko si Jaime Balbarona. Give back all the praise and glory to the Lord. Thank you very much sa inyo at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Yan lamang po. Okay, sige po. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. At lagi po nating sabihin, puso ko'y nananabik sa iyo, Panginoon. Anumang sitwasyon ng buhay, kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Tunay na ikaw ay dakila, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat hawak ko, tinutukoy mo ako. Ako'y walang lako. Ikaw ang kasama ko, puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Iyakap mo walang malim, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig.
ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Ito'y dahil sa iyong kapangyarihan, sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sila. Karapat dapat lang, napapulihan ka, pasasalamat ay sa sanlibutan tuwira. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang, pinatunayan mo to, Diyos. Pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka at totoo, pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka at totoo. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos. Wala nang iba. Bago po tayo magwakas sa panalangin, nais ko lang pong idagdag sa ating pong announcement, yung pong gawain ng mga kalalakihan sa next Sunday, after po ng service, wala na pong uuwi. Dito na po tayo kakain. Sa kababaihan yata, parang ganun na rin . So wala na hong uuwi, tapos pagkatapos ng gawain sa umaga, ay dire-diretso na po tayo. Sige po, tayo pong lahat ay umukot pumikit, tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita na naipahayag. Tunay na kami ay patuloy nyo na tinuturuan upang magpatuloy sa aming pananampalataya, sa paglago, sa pagkaunawa at pagkakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na naipapahayag. Naway tumimo ito sa aming mga puso't isipan at aming i-apply sa aming pang-araw-araw na buhay at maibahagi rin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kakilala at sa lahat ng aming mga nakasalamuhan. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Santong Espiritu ang siya sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless po sa lahat. Puso'y nananabik sa banal mong pag-ibig,
yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang, pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang. Happy birthday sa lahat ng may birthday and belated anniversary sa lahat ng mga nag-anniversary.